Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga serbisyo sibil na isabuhay ang kabayanihan sa kanilang araw-araw na tungkulin. Hinikayat ng Pangulo ang mga public servants na maging laging maaasahan sa pamamagitan ng maayos at dekalidad na serbisyo publiko. Kasabay nito, binalaan din ng punong ehekutibo na mananagot ang mga opisyal ng gobyerno at kawani na aabuso sa kanilang otoridad at mga pabaya sa kanilang tungkulin. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kapwa Pilipino na protektahan ang bayan laban sa fake news at misinformation. Ayon sa Pangulo, ito ang salot sa ating kalayaan. Sabi ng Pangulo, nakakasira ito ng ating buhay, kultura at ang mga kaugaliang ating pinangangalagaan. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dumating na sa Siquijor ang generator sets na ipinadala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magkaroon ng kuryente sa isla. Isang araw matapos tiyakin ni Pangulong Marcos Jr. sa Siquijor na magpapadala siya ng tulong para sa mga kababayan nating nakakaranas ng rotational brownouts dahil sa krisis sa kuryente roon. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, dumating kahapon ng alas 6 ng umaga ang isang trailer truck na naglalaman ng generator set mula sa Santa Rosa, Laguna via MV Martin 7 ng Mayo Shipping Lines. Ang kagamitan na may plate number na NHE 6226 ay dinala na Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR plant sa Barangay Tignao sa munisipalidad ng Lazi. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagmalaki ang proseso ng bansa progreso ng bansa sa ekonomiya sa ginanap na Vandenur sa Malacanang kahapon. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nakamit at layunan ng narating na ekonomiya ng Pilipinas sa Van de Noor sa Malacanang bilang bahagi ng selebrasyon na ika-127 araw ng kalayaan. Sinabi ng Pangulo na sa mga nakalipas na taon, nakuha ng Pilipinas ang suporta ng iba't ibang bansa na nakatulong sa National Development Agenda ng Pilipinas. Ang kalayaan at paglaguan niya ng bansa ay nagbigay daan para sa mahalagang papel at pagtindig ng bansa sa mga global discussion sa linya ng climate change, human rights, migration, regional stability at iba pa. Ayon kay Pangulo Marcos, mula nang maupo siya sa pwesto, ilang pronouncement na ang kanyang ginawa para sa independent foreign policy ng bansa. Nakaangklaan niya ang mga ito sa development goals ng pamahalaan. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa mga ipinaabot na tulong ng partner government ng Pilipinas at inaasahan pa rin niya ng administrasyon ang pagpapalalim pa ng kooperasyon ng Pilipinas sa mga ito. Sa huli, nagpasalamat ang Pangulo sa mga miyembro ng diplomatic corps sa patuloy nilang suporta at pakikipagtulungan sa Philippine government, lalo na sa pagpapatatag pa ng bilateral ties ng Pilipinas sa mga bansang kanilang kinakatawan. Our foreign policy promotes development through the strategic conduct of diplomacy. Our foreign policy strategic outlook is anchored in a long-term vision in Ambisyon Natin 2040 and the agenda of the Bagong Pilipinas for the New Philippines. At this juncture, allow me to share some of the highlights of the state of play in the Philippine economy. I am pleased to note that the Philippine economy grew 5.4% in the first quarter of 2025 and is among the fastest in the ASEAN region despite rising global volatilities. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng nasawing sakay ng Air India Flight A1171. Magbabalita si Alvin Baltazar. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikidalamhati nito para sa mga pamilya at mahal sa buhay ng lahat ng nasawing sakay ng Air India Flight A1171. Ito'y matapos na bumagsak ang Air India passenger plane na may sakay na nasa 242 katao na bumagsak sa hilagang kanlurang syudad ng Ahmedabad sa India ilang minuto pagkatapos na mag-take off. Ayon sa Pangulo, lubos na ikinalulungkot ng mga Pilipino ang trahedya at kaisaan niya ang Pilipinas ng sambayan ng Indian sa oras na ito ng pagdadalamhati. Dagdag ng Pangulo na kasama din sa kanilang panalangin ang bawat pamilyang nagluluksa sa India at sa iba't ibang panig ng mundo habang nagpaabot din ang punong ekutibo ng pakikiramay kay Indian Prime Minister Narendra Modi at sa pamahalaan ng India. Nawa ayon sa punong ekutibo ay maalala ng may dangal ang mga biktima at mabigyan ng kaliwanagan ang mga naiwan kasunod ng nangyaring trahedya. Napagalaman patungo sa London ang Air India flight nang ito'y bumagsak ilang sandali matapos ang pag-take off sakay ang 230 mga pasahero at 12 crew members. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na magbubukas na ang MRT-7 sa taong 2027 bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Dizon, delay na ng halos 10 taon ang proyekto. Anya tatapusin ang MRT-7 alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na madaliin ang proyekto para magamit na ng publiko. Sabi ni Dizon, malaki ang matitipid na oras ng mga pasahero sa tulong ng MRT-7 mula North Avenue papuntang San Jose del Monte sa Bulacan. Makatutulong din ito para mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Commonwealth. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagdiriwang ng ika-127 araw ng kalayaan naging mapayapa ayon sa pambansang pulisya. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Pangkalahatan naging mapayapa ang pagdiriwang ng sambayan ng Pilipino sa ika-127 araw ng kalayaan kahapon.
Ito ayon kay PNP Public Information Officer Police Brigadier General Randolph Tonyo ay batay sa ulat sa kanila ng PNP Command Center sa Campo Crame. Batay sa ulat, nakapagtala na ito ng 5 kilos protesta sa National Capital Region, Region 4A o Calabarzon at Region 7 o Central Visayas. Hindi naman bababa sa 715 mga realista ang nakilahok sa mga kinasang programa sa Quezon City, kabilang na sa People Power Monument, Kawit sa Cavite at Cebu City. Ngayon naman sinabi ni Tuanyo na batay din sa ulat ng PNP Command Center, mapayapa naman na disperse ng mga realista matapos ang kanilang programa. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senate President SP Cheese Escudero iginiit na hindi deadlock ang sitwasyon sa pagitan ng Senado at Kamara. Narito si Nympha Asuncion. Giniit ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na hindi maituturing na deadlock ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos i-defer ng Kamara ang pagbalik sa kanila ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Muling binigyang diin ni Escudero na hindi magkapantay ang Senado at Kamara pagdating sa impeachment. Ang Senado anya ay tumatayong impeachment court habang ang Kamara naman ay tumatayong prosecutor o taga-usig sa kaso. Kaya naman maaari anyang utusan ng Senate Impeachment Court ang Kamara gaya na lang ng pagsusumite ng pleadings. Pinaliwanag naman ni Escudero na sui generis o class of its own ang impeachment court kaya pwede nitong gawin ang anumang ninanais ito ayon sa botohan ng mga miyembro at kung may hindi anya sumasang-ayon dito ay malaya ang sinuman na iakyat sa Korte Suprema ang usapin dahil ito lang ang makapagsasabi kung unconstitutional o hindi ang mga aksyon ng Senate Impeachment Court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Magsasagawa ang Commission on Elections ng emergency meeting sa susunod na linggo para pag-usapan ang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa gitna ng posibilidad na hindi ito matuloy. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, nakatuon ang pulong sa pagbili ng mga election paraphernalia at voter registration at iba pa. Pag-aaralan din anya nila ang pondo para sa BSKE. Kasunod dito ng pagratipika ng Kongreso sa Bicameral Conference Committee report sa panukalang magpapalawig sa termino ng kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Tiniyak naman ni Garcia na tatalima sila sa sa magiging resulta ng proseso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inatasan ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III ang lahat ng unit commander na panatilihin ang kampanya laban sa loose firearms kahit tapos na ang gun ban. Ayon kay Torre, lumabas sa datos na mahigit 3,500 individual ang naaresto at 3,700 mga armas ang nakumpiska sa pagpapatupad ng gun ban simula noong Enero 12. Sabi ni Torre, dahil sa gun ban, natiyak ang payapa at maayos na 2025 midterm elections. Kaya naman, binigyang din ni Torre na ipagpatuloy nila ito para mapanatili ang kapayapaan, maiwasan ang mga karahasan na may kinalaman sa baril at maprotektahan ang mga Pilipino mula sa krimen at lawlessness. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mahigit 500 individual na huli ng Manila Police District o MPD sa paglabag sa COMELEC gun ban. May report si Lawrence Tanhoco. Papalo sa mahigit 500 individual ang nasa kote ng Manila Police District sa ipinatupad na COMELEC gun ban simula Enero 12 taong 2025. Ayon sa pinahuling datos ng MPD District Election Monitoring Action Center o DMAC,
umabot na sa 557 ang naitalang paglabag sa gun ban mula January 12 hanggang June 10 ngayong taon. Kabuuang 565 na kataong naaresto kung saan karamihan ay mga sibilyan. 2 nahuli sa mismong COMELEC checkpoints at pareho ring bilang ng armas ang nakumpiska sa nasabing mga checkpoints. Sa kabuuang 564 na armas na nakumpiska, 553 dito ay small arms habang 5 naman ay light weapons at may 4 na mga pampasabog. Nakumpiska rin ang 2 replika na firearms at 730 na bala o mga ammunitions. Pinakamaraming nahuling lumabag sa gun ban ay mula sa police response at patrol operations na may 339 incidents. Sinundan ito ng iba pang law enforcement operations na may 208 cases. Samantala, sa higit 3,000 mahigit o 3,000 at 700 COMELEC checkpoints naman ang naitayo sa iba't ibang strategic areas. Dagdag pa ng MPD DMAC sa kabila ng mga naitalang paglabag, nananatiling 0 ang validated election-related incidents sa kanilang nasasakupan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bentahan ng 20 pesos na bigas sa minimum wage earner aarangkada na. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Nakatakdang magsimula na ngayong araw ang rollout ng 20 pesos na rice program para sa minimum wage earners. Sasaksihan mismo ng mga opisyal ng Department of Agriculture at ng Department of Labor and Employment sa NCR ang gagawing distribusyon sa isang kumpanya sa Maynila. Una nang sinabi ng DA na rekta na sa mga kumpanya ang bentahan ng murang bigas na pangangasiwaan naman ng Food Terminal Incorporated. Tiniyak din ng DA na manatili sa 20 pesos ang bentahan at hindi ito papatungan ng presyo ng mga kumpanya. Sa ilalim ng programa, inaasahang nasa 1.2 milyong kilo ng NFA rice kada buwan ang maibebenta sa inisyal na target na 120,000 minimum wage workers sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa mahigit 84,000 family food packs o FFPs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa tuloy-tuloy na distribusyon ng relief packs sa mga naapektuhan ng malawakang pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa DSWD, naipamahagi ang mga FFP sa mga rehiyon ng Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pinakamalaki ang nailaan sa BARM kung saan maraming pamilya ang inilikas. Aabot sa higit 69,000 ang ipinamahagi ritong food packs. Batay naman sa pinakahuling datos ng DSWD, aabot na rin sa 60 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipabot sa mga apektado ng ITCZ. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy na pinalalawak ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang access ng mas maraming Pilipino sa libreng internet. Kasunod dito ng matagumpay na paglunsad ng 53 free Wi-Fi sites sa 25 lokasyon ng Tawi-Tawi na ngayon ay may access na sa libreng internet. Ayon sa DICT, alinsunod ito sa utos na No Filipino is Left Behind ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa tulong ng Free Wi-Fi for All program ng DICT, nararanasan na ng Tawi-Tawi ang benepisyo ng connectivity tulad ng online communication, online negosyo, edukasyon at trabaho. Sunod namang target ng DICT ang Dumaguete para sa e-commerce. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Tinutulungan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang 3 overseas Filipino workers o OFW sa Northern Ireland. Ito ay matapos makaranas ng trauma ang mga ito bunsod ng mga pagbabanta dahil sa nangyayaring riot doon na naglagay sa kanilang seguridad sa alanganin. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mahigpit na nakaalalay ang Migrant Workers Office sa lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, iniulat din ni Kakdak na walang OFW ang nasaktan sa nangyaring immigration protest sa Los Angeles, California sa Amerika. Sinabi ng kalihim na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon sa LA, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at magbigay tulong sa mga Pilipinong maaapektuhan doon. Magugunitang nagpalabas ng abiso ang Konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles nitong June 9 kung saan pinag-iingat ang mga Pilipino sa nabanggit na lugar upang hindi masaktan sa nagpapatuloy na pagkilos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating nakalap ng mga national news ng tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Welcome back to school, dear students. Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges. We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies. At sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Department of Science and Technology, Cordillera Administrative Region o DOST-CAR at Local Government Unit o LGU Bontoc nilagdaan ng isang Memorandum of Agreement o MOA upang palakasin ang Solid Waste Management Initiative sa Bontoc Mountain Province. Si Arlene Fagian sa report. Opisyal nga pinirmaan iti Department of Science and Technology Cordillera Region, babaen iti DOST Mountain Province nga indulwan ni Director Angel Magon kaniya Bontoc Mayor Jerome Tudlong iti Memorandum of Agreement para iti panakaipatungpal iti maysa a proyekto nga Solid Waste Management System iti Bontoc Local Government Unit. Babaen iti panakapaysayaat iti Bontoc Solid Waste Management, babaen iti siyensa, teknolohiya ken panakapabaru nang ipaay iti DOST iti gatad nga 300
500,000 para iti may nga unit a makina nga plastic extruder tapno masuportaran dagiti panag-recycle iti basura a plastic ditoy munisipalidad. Kat malaksid iti daytoy nang ipaaypay ti DOST ti technical assistance, capacity building activity kan regular a panag-monitor tapno epektibo iti panakaibatong pal iti proyekto. Kat daytoy nga panagkadwa ti Bontoc LGU kan DOST car kat panag-commit iti DOST nga mangsustinar iti aglawlaw kadagiti lokal a komunidad babaan iti panagusar kadagiti baro nga teknolohiya ken solusyon. Manipod iti Bontoc Arlene Fagan para iti RP World Services. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 60 magulang ng child laborer sa Kalinga nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasaro kinamapulo ang naganak ti child laborer iti Kalinga iti nagbenepisyo iti livelihood assistance nga agatad agingga 30,000 pesos iti tunggalmay sa benepisyaryo manipod iti Department of Labor and Employment wenno DOLE. Babaen daytoy iti DOLE Integrated Livelihood Program ken Child Labor Prevention and Elimination Program. Iti livelihood assistance ana ipaay ket pakairamanan iti starter kits pang negosyo ken daduma a materyales a kasapulan karaman kapital para iti pagbiyagan dagiti naganak iti child laborers iti probinsya. Sigun kini DOLE CAR Regional Director Imelda Romilianos, dagiti programa akas iti livelihood assistance ket mayim implementar ti intero a pagilyan tapnon maipaay iti napinta sa pagbiyagan ken maprotektaran dagiti ubing. Kabayatan na nagnumarmot iti 68 a child laborers iti school supplies, hygiene kits ken rice assistance iti sidong ti Project Angel 3 iti ahensya. Panggap iti programa makaipaay iti naduma-duma nga intervention ken serbisyo kadagiti child laborers ken pamilyada babaen iti nawadwad a donasyon dagiti donors kas iti World Vision Organization. Iti nasao a distribution kat pasat iti Information and Service Caravan kagiddan iti Kalayaan Job Fair 2025 ken Mataguan Festival iti Tabuk City. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga hired on the spot sa naganap na 100 Islands Job Fair sa Alaminos City, Pangasinan, nagpahayag ng pasasalamat sa Department of Labor and Employment o DOLE. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Imbalikas yasari hired on the spots o HOTS supisa salamat o Department of Labor and Employment o DOLE tan Alaminos City Public Employment Service Office o PESO lapud pan kanaunawan makalmoy at trabaho jad agawan 100 Islands Job Fair jad syudad di Alaminos, Pangasinan. Insalaysay ng Emeliza Balcorta sa kiidsari HOTS ad sign aktibidad ya sampluran bulan antis ya akarumog ya trabaho ya di man tampol ya akawat ya trabaho bilang service crew at agawan job fair. Binidber ng Wilson Palais sa kimot ya HOTS ya nanlapod balay ya mabini sumauksoy tan maong sistema ya PESO at proseso ya panag-hire untan mo't at gabay na opisina at pananap ya trabaho daray job seeker ni Romney na imano tumat so relax ya paraan ya interview na employer yang itarid si kato ya trabaho pian ni paningnang nasatan so inkamatwa si Emeliza tan Wilson so kaiba mat at sari HOTS na record at aktibidad na idanmat iraya libreng laboratory services man na po DOH Region 1 yan nayaring usarinda pian makalaya medical certificate ya kaukulan at trabaho da. Malalapod RP Dagupan City, Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Halos 2,000 cash cards mula sa Department of Agriculture o DA ipinamahagi sa mga magsasaka ng palay sa isang bayan sa Pangasinan. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab ng RP Dagupan. Naiturla na sa Municipal Agriculture's Office sa Balaya Bayambang Jadluyaga Pangasinan at saray tumaralos daya pagay so say cash cards yan ang lapod Department of Agriculture jad ginawan distribusyon kabukala na 1,823 ya cash cards so ni palimada at saray benepisyaryo iya at kabyangan ni na say kabukala na cash card ya imunalan inyitirda at saray dumalalos
nan imbunaga taon. Unong sa Department of Agriculture Regional Field Office 1, sarayan abitlan cash cards ya inyeterda at napondoan nilabat balot at sa mikaton quarter na taon ya pinabangan na sari dumaralo sa pagay jed abitlan balay. Sayan tulong pinansyal at ilaluan ya makatulong at sari dumaralos pian napatagrida so sa produksyon kan tubo unda. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sarah Kiebyab para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Independence Job Fair sa Palawan dinagsa ng mga job seekers. Mag-uulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Duro karake ang agparakon nga mga Palawenyong nga agsagya pitrabaho sa natabong 127th Independence Job Fair nga impangunuani ang Dolemi Maropa Palawan Provincial Peso sa SM City Puerto Princesa kapon June 12. Aktibidad ay sigon sa pagsilibray ang adlawi ang kalibrian ang nasyon hasta ang baragatan sa Palawan Festival 2025. Sigon ki Palawan Provincial Peso Officer in Charge Orfi Ordinario sa pagtatapos ang job fair kapon ay 30 ka mga tao ang napalista nga hired on the spot o HOTS nga karakan trabaho sa ibang nasyon. May mga libang pa kagatos makuntana ang magaprepara pa andang mga dokumento nga tatabangan day ang mga kumpanya nga andang ing-applyan. Labi pa digi makon pa si Ordinaryo na posible sa bulan ni ang Setyembre magkatinir pa uman ang Provincial Peso ang isarapang job fair. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, siya si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Wreath-laying ceremony pinangunahan ni Alcalde Raymond Uy ng Calbayog, Samar para sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Gindumara kakulop nga adlaw Huwebes, Hunyo 12, ang wreath-laying ceremony sa Jose Rizal Monument como parte sa pagselebrar sa naka-127 nga anibersaryo sa Araw ng Kalayaan sa Pilipinas. Ang seremonya ang ginpangunahan ni Alcalde Raymond Uy, kaupod ang mga opisyal o empleyado sa gobyerno lokal, mga miyembro sa uniformed services ug mga personahe tikang sa iba-iba nga sektor. Ang pag-alay sa bukad sa bantayog ni Gat Jose Rizal ang simbolo sa paghinumdom, pagkilala o pagrespeto sa mga bayani nga nagsakripisyo sa era kinabuhi para sa kasarinlan sa nasud. Usa si Dr. Jose Rizal sa naging inspirasyon sa mga Pilipino nga umato para sa kasarinlan. Sulot ang mga tradisyonal nga barong o Filipiniana na kiusa ang mga kalbayognon sa seremonya nga nagpahalarom sa espiritu sa nasyonalismo o pagigugma sa nasud. Ang tinuig na selebrasyon sa Araw ng Kalayaan sa Calbayog ang pagpamatuod sa marig-on nga pagkita sa syudad sa maksaysayan nga gintikangan o pagkakakilanlan sa lahi nga Pilipino. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Caguait, Surigao del Sur handa na para sa 29th Kaliguan Festival. Mag-ulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Andam na ang kagamhanang lokal sa Caguait, Surigao del Sur alang sa pagpahigayon sa ika-29 nga Kaliguan Festival karong umaabot nga Hunyo 24 hangtod sa 28, 2025. Kundi sama sa naandan didto kini ipahigayon sa bantog nila nga tourist destination ang Caguait White Beach. Pipila sa mga nakahanay nga aktibidades mao ang Color Me Run 2025, ang sayaw sa kaliguan, prosesyon sa dagat, Surigao del Sur Tourism Stakeholders Summit, Sand Art Competition o ang Perlas ng Kaliguan Pageant. Kalabot niini gilauman na usab ang pagdugok sa ubay-ubay nga mga bisita ug turista alang sa maong festival. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ministry of Social Services and Development o MSSD kinilala ang pagsusumikap ng mga daycare workers sa selebrasyon ng Daycare Workers Week. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Landupig sarang sukulan ni Provincial Social Welfare Officer Imelda Cangiluhan sa Ministry of Social Services and Development at ang MSSD na nilupasog in mamut patungatos kay mantag 5 daycare workers. Habiyaon siya sa Sabon Daycare Workers Week timagdas impicha siyam sampay paadlaw yan na bulan June. Ang hikangiluhan di kabayaran insangsa si mga daycare workers amunlaw niya naglulugto, maghindo, magpinturo, iwan jumaka ang mga kanakan sa matakama bago sila makasud pa formal school. Siguro lang niya ono jara tawaway roon mataas at tawakan salat sila naghihindo iban di mirihil si mga kalalagihan muna ingatun si mga kabataan. Kikitay nilang niya sin upis nila hapag-uwanan ni Minister Raisa Jajuri hangkan na muda mga kaagihon niya in pagganta o jara bulan-bulan pa mga daycare workers. Bunal ng kauna na yan, hiyangla pa mga barangay in pagtukbal o jara sumakya kahatian nila inaon kay banang barangay hindi makakaus dun haini. Tengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas po ang ilang paalala. Mas patatagin pa ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa Joint Press Conference kaharap ang Singaporean delegation. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Hindi naman kilalimutan ng Pangulo na pasalamatan ang Singaporean government para sa kanilang suporta sa mga Pilipinong naniniraan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. I also extend our sincere appreciation to Singapore for ensuring the welfare, security, and safety of the 200,000 more or less Filipino community residing in Singapore. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taos-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang delegasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Pinapurihan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasok ng Pilipinas sa isang breakthrough era ng tuloy-tuloy at inklusibong pag-unlad sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakahuling ulat ng World Bank. Ayon sa leader ng Kamara, ang positibong pagsusuri ng World Bank ay malinaw na indikasyon ng tamang direksyong tinatahak ng bansa. Hindi lang anya ito magandang balita dahil patunay ito na tayo ay hindi na basta bumabangon kundi tuluyang umaangat at nalalampasan ang mga hamon. Sa June 2025 Economic Update ng World Bank, lumabas na ang Pilipinas bilang ikalawang may pinakamabilis na pag-unlad sa ekonomiya sa Timog Silangang Asya matapos makapagtala ng 5.6% na Gross Domestic Product o GDP growth noong 2024. Inaasahang magpapatuloy ang paglago hanggang 2027 kasunod lamang ng Vietnam. Binigyan diin ni Romualdez na hindi lamang dapat makita ang pag-unlad sa mga numero kundi sa aktwal na pagbabago sa buhay ng mga Pilipino gaya ng maraming trabaho, mas mataas ang kita ng maliliit na negosyo, mas maraming oportunidad para sa kabataan at mas magaan na buhay para sa pamilyang Pilipino. Itinuring din ng speaker na malaking bahagi ng tagumpay na ito ang bagong Pilipinas agenda ng administrasyon, katuwang ang isang masigasig na kongreso. Ibinida rin ni Romualdez ang mga hakbang ng mababang kapulungan na nagsilbing tulay sa makabuluhang pag-unlad, kabilang na dito ang pagbuhos ng pondo at suporta sa infrastruktura, magsasaka at mangingisda, digital transformation at reforma sa edukasyon, kalusugan at social protection. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapos matanggal ng Financial Action Task Force o FATF sa Global Money Laundering Watchlist o tinatawag na Grey List noong Pebrero 2025, sinundan na rin ng European Commission sa pagtanggal ng Pilipinas sa listahan ng mga bansang may mataas na panganib sa money laundering at terrorist financing. Kasabay ng pagtanggal sa Pilipinas, inalis din sa listahan ang mga bansang Panama, Uganda, United Arab Emirates, Jamaica, Gibraltar, Senegal at Barbados. Samantala, may mga bagong bansang isinama sa listahan tulad ng Algeria, Angola, Cote d'Ivoire, Kenya, Laos, Lebanon, Monaco, Namibia, Nepal at Venezuela. Ayon sa ulat ng European Commission, ang mga bansang inalis sa listahan ay nakapagpatibay na ng kanilang mga sistema at regulasyon para labanan ang money laundering at pagpopondo sa terorismo o AML-CFT. Dagdag pa ng komisyon, ang pag-update ng listahan ay isinagawa alinsunod sa kasalukuyang talaan ng FATF ng mga bansang may pinahusay na pagmamanman. Nilinaw din ng European Commission na ang Pilipinas, kasama ng iba pang natanggal na bansa, ay nakapagtatag na ng legal at regulasyon na balangkas upang matugunan ang mga kakulangan na dating tinukoy ng FATF. Bagamat hindi na sila sakop ng pagmamanman ng FATF, patuloy pa rin silang makikipag-ugnayan sa mga regional na grupo para higit pang mapaunlad ang kanilang AML-CFT systems. Samantala, sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na patuloy na tinutukoy ng BSP ang mga bagong panganib upang mapanatili ang kalinisan ng sistema ng pananalapi ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Muling iginiit ni Finance Secretary Ralph Recto ang matibay na panindigan ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Medium-Term Fiscal Framework o MTFF upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya kasabay ng pagsisikap na itaas ang antas ng fiscal discipline at mabuting pamamahala. Ayon kay Recto, ito ay pinatunayan sa inilabas na 2024 Philippine Public Financial Expenditure and Financial Accountability o PEFA reports na nakamit ng gobyerno ang basic requirement na may mahusay na pagganap. Patunay ito na mahusay ang public service delivery at macroeconomic stability para suportahan ang long-term growth. Sinabi ni Recto na ang PEFA assessment ay paalala sa mga opisyal ng gobyerno na maging maingat sa paggasta at gastusin lamang ang kaya ng budget. Ang 2024 PEFA assessment ay kauna-unahang multi-framework, multi-stakeholder assessment na pinangungunahan ng Asian Development Bank o ADB at iba pang development partners. Ang Pilipinas ay ang kauna-unahan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Region na nagsagawa ng full-scale PFM Disaster Response and Recovery Assessment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inalis na ng Department of Agriculture o DA ang import ban sa mga produktong hayop sa Germany. Ginawa ng DA ang hakbang matapos ideklarang ligtas na sa foot and mouth disease o FMD ang mga alagang buffaloes sa nasabing bansa. Ipinatupad ang temporary ban noong Pebrero matapos i-report ng Germany ang mga kumpirmadong kaso ng FMD. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa nakalipas na taong 2024, ang Pilipinas ay nakapag-angkat ng 3,177.5 metric tons ng baka mula sa Germany. Nakapag-ambag ito ng 0.5% sa kabuang beef import ng bansa. Ang Germany ay isa sa pangunahing supplier ng baboy hanggang 2020 kung saan mayroong hiwalay na import ban na ipinatupad dahil sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nitong Biyernes, ika-13 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 55 piso at 86 na sentimo. Ang Japanese yen naman ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 43 piso at 69 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 79 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 12 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 76 na piso at 9 na sentimo. Nasa 64 na piso at 73 sentimo ang euro, 41 piso at 5 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 14 na piso at 89 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mas patatagin pa ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Yan ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa Joint Press Conference kaharap ng Singaporean delegation. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Hindi naman kilalimutan ng Pangulo na pasalamatan ang Singaporean government para sa kanilang suporta sa mga Pilipinong naniniraan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. I also extend our sincere appreciation to Singapore for ensuring the welfare, security, and safety of the 200,000 more or less Filipino community residing in Singapore. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nalusutan ng Alas Pilipinas Men ang Thailand National Team 21-25, 25-21, 25-22, 21-25 at 15-12 nitong Huwebes sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum para makumpleto ang sweep sa Invitationals. Pagkaraang mauna ang Thailand sa 3-1 sa huling set, gumawa ng 4-0 run ang Nationals para kunin ang abante bago lumabas ang palo ni Leo Ordiales. Bumawi naman kaagad si Ordiales sa pamamagitan ng back-to-back scores para kunin ang 7-4 abante. Subalit nakahabol din ng Thais at naungusan pa 10-9 bago nagkaroon ng 3-0 run ang Pilipinas na kasama na ang service ace ni team captain Mark Espejo. Nagkaroon ng service error ang veteranong national team member, subalit nakagawa ng puntos si Buds Budin para dalhin ang Alas sa match point. Nakakuha pa ng isang puntos ang Thailand, subalit tinuldukan ni Espejo ang laro.
Pinangunahan ni Espejo ang opensa ng Alas sa nalikom nitong 31 puntos galing sa 24 na attacks, 6 na service aces at isang block, habang sina Louis Ramirez at Steven Rotter ay nag-ambag ng 15 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Pinangunahan naman ni Armontep Conhan ang Thais sa narehistro nitong 25 puntos, habang sina Chaiwat Thokham at Kisada Nilsaway ay nagtapos na may 17 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Sa naunang laban, tinalo ng Jakarta Bayangkara Presisi ang Hyundai Capital Skywalkers sa loob din ng 5 sets, 22-25, 25-12, 25-23, 20-25 at 15-11. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madaling dinispatcha ni Filipina tennis star Alex Ayala laban kay Swiss Valentina Risers 6-1 at 6-2 nitong Huwebes sa Ilkley Open Round of 16 para umabanse sa quarterfinals ng torneo. Inabot lamang ng 1 oras at 8 minuto ang laban. Bago nito, tinalo ng 20 anyos na si Ayala si Filipino-Australian Lizette Cabrera sa round of 32. Susunod na mga kalaban ni Ayala sa grass field ay si Rebecca Marino ng Canada sa quarterfinals na nakatakda ngayong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi nalundag ni EJ Obiena ang baras sa men's pole vault ng Diamond League meet sa Oslo nitong Biyernes at nakakuha ng no-mark record. Ito ay pagkatapos pumwesto ng panglima ang Filipino Olympian sa FBK Games sa The Netherlands nitong Lunes, kung saan nalundag niya ang 5.66 meters. Magbabalik sa aksyon si Obiena itong darating na linggo sa Bauhaus Galan sa Stockholm. Samantala, si Armand Mondo Duplantis ang nanalo sa kompetisyon, kung saan nakapagtala ito ng panibagong meet record sa taas na 6.15 meters. Sinundan naman si Duplantis ni Emmanuel Caralis mula Greece sa naitala nitong 5.82 meters at pumungatlo si Curtis Marshall ng Australia sa narehistro nitong 5.72 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinagdiwang ni Chico Briones ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagliyab ng 21 puntos para dalhin ang University of the Philippines lagpas sa Far Eastern University 75-65 at bumalik sa winning column sa Playtime Cares 18th PhilOil Eco-Oil Preseason Cup. Kinuha ng 23 anyos na si Briones ang responsibilidad sa opensa ng Fighting Maroons na na-miss ang serbisyo ng suspendidong si Harold Alarcon nitong Huwebes. Nagdagdag naman si Raylan Torres ng 12 puntos at 5 rebounds, habang nagambag si Jacob Baila ng 7 markers, 4 na boards, 3 assists at 2 steals. Tangan ang 3-2 record, tutungo ngayon ang UP sa isang training camp sa Serbia bago tapusin ang kanilang asignatura sa elimination round kontra Adamson University itong darating na Hulyo 9. Sa kabilang panig, ito ang unang talo ng FEU sa loob ng 3 laro, kahit maganda ang ipinakitang laro ni Mo Konate na nagposte ng double-double na may 23 puntos at 16 na rebounds. Sa grupo naman ng NCAA, naiisa na lamang ang De La Salle College of St. Benilde na perpekto ang kanilang record, habang nakadikit ang Colegio de San Juan de Letran at Emilio Aguinaldo College.
Madaling dinispatcha ng Blazers ang San Sebastian 81-52 sa likuran ng mainit na pagtirada mula sa halos kompletong lineup ng koponan. Nanguna si Matthew Ollie sa opensa sa nagawa nitong 12 puntos galing sa 3 triples habang nagdagdag si Ernest Daha ng 10 markers para kunin ng binild ang kanilang ika-5 panalo sa loob din ng 5 laro. Ayon kay Blazers head coach Charles Chiu, ito na raw ang tingin niyang pinakamagandang laro ng kanyang koponan kung saan 15 sa 16 na players na kanyang ipinasok sa laban ay nakagawa ng puntos. Nananatili namang nasa solong ikalawang pwesto ang Knights pagkatapos talunin ang Perpetual Help System Delta 80-65. Nag-init ang kamay ni Jimboy Estrada kung saan nakagawa ito ng 21 puntos, 5 rebounds, 4 na assists at 3 steals habang nakapagrehistro si Jonathan Manalili ng double-double na may 12 markers at 10 assists para sa 4-1 record ng Letran. Para naman sa Generals, tinanggalan nila ng pakpak ang reigning NCAA champions Mapua 71-64. Malaking salamat kay Wilmar Oftana. Nakakolekta si Oftana ng 16 na puntos at 5 rebounds habang nakascore ng 11 markers si Joshua Tolentino para tulungan ng EYAC na mapaganda ang kanilang record sa 3-1. Nanguna naman si TJ Abdullah para sa Cardinals na bumagsak sa 2-2 record, sina Patrick Slayat at Mark Goho Cruz na nagtapos na may parehong 11 puntos para sa Altas na dumulas sa 1-2 record at si JD Cabilla na nakapagtala ng 14 na puntos para sa Golden Stags na wala pa ring panalo sa loob ng 6 na laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, ang labanan para sa huling 3 pwesto sa insentibo sa quarterfinals ay nananatiling maluwag kung saan ang dalawang koponan na dating ang nangungunang Magnolia at ang nangangarap na Token Text na makakuha ng Grand Slam ay magtatapat ngayong Biyernes sa PBA Season 49 Philippine Cup na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium. Masusubukan ang swerte ng Hotshots at Tropang 5G ngayong Friday the 13th kung saan magbabanggaan sila sa main game habang ang Phoenix at Blackwater ay magiging appetizer bago ang main course. Naging mainit ang panimula ng Magnolia sa komperensya, subalit medyo nahirapan ang koponan nitong mga nakaraan. Ngayon ay kumakapit na lang sila sa pag-asa na manalo para makuha ang isang bonus sa quarterfinals pagkarang bumagsak sa ikatlong pwesto tangan ang 7-3 record. Sa kabilang kamay, kabaliktaran naman ang naranasan ng TNT na mula sa 0-3 panimula sa komperensya, nagkaroon sila ng 6 na sunod-sunod na panalo bago dumulas nitong huling laro kontra Ginebra para sa 6-4 baraha. Sa pagitan ng dalawang koponan, ang pagtahak sa pagkuha ng isang insentibo ay mas mukhang maliwanag para sa Hotshots dahil kailangan lang nilang manalo sa Tropang 5G para makuha ang kanilang ika-8 panalo at masiguro ang isang pwesto sa top 4. Mas komplikado naman ito para sa TNT, hindi lang kailangang malaki ang kalamangan sa pagtalo ng Tropang 5G sa Hotshots, subalit kailangan din nilang ng tulong mula sa Barangay Ginebra Kings sa kanilang laban kontra Rain or Shine sa huling araw ng eliminasyon sa linggo. Kapag nanalo laban sa Magnolia ang TNT, ay walang kasiguruhan na makakakuha ito ng top 4 spot dahil magkakaroon ng 3-way deadlock mula sa ika-4 hanggang ika-6 na pwesto kasama ang Converge. Kailangan ng Hotshots na mas mataas ang quotient salamat sa 83-71 panalo nila laban sa Fiber Xers. Hindi rin nakatulong sa Tropang 5G ang pagkatalo nito sa Fiber Xers sa 94-100 kaya't dapat malaki ang agwat ng panalo ng TNT.
Subalit magiging pabor lang yon para sa TNT kapag nanalo ang Ginebra sa Elasto Painters. Kapag natalo ang Ginebra sa Rain or Shine, magkakaroon ng tabla sa 5 koponan sa ika-4 na pwesto hanggang sa ika-7 pwesto kung saan ang Kings at Elasto Painters ay makakasama ang tropang 5G, Hotshots at Fiber Xers na may kaparehong 7-4 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies at sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Hindi tinanggap ng GMA Network ang settlement offer ng Tape Incorporated kaugnay ng kasong estafa na isinampa ng network laban sa kumpanya. Dahil dito, muling iraraffle ang kaso sa panibagong piskal para sa preliminary investigation. Hindi tinanggap ng Kapuso Network ang alok dahil hindi sapat ang alok ng Tape Incorporated sa naging mediation sessions para mabayaran ang utang nito sa GMA. Humingi ang network ng 37.9 million pesos mula sa production company. Nauna nang sinabi ng GMA na ang perang ito ay para sa airtime fees na hindi na ibigay sa kanila kahit na ilang ulit silang humingi nito. Sa halip, ginamit umano ang pera para sa mga gastusin ng naturang kumpanya. Matatandaan na inakusahan ng GMA ang Tape
ng estafa dahil sa abuse of confidence at nagsampa ito ng reklamo sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City nitong Mayo. Kabilang sa mga isinama sa reklamo ay sina dating TAPE President at CEO Romeo Haloshos Jr., Chairman Romeo Haloshos Sr., Treasurer Seth Frederick Bullet Haloshos, kasalukuyang CEO na si Maluchoa Fagar, dating SVP for Finance Micaela Magtoto at Finance Consultant Zenaida Buenavista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Mapapa-hello to New York ang aktres na si Heaven Peralejo matapos mapili ang kanyang horror film na Lilim bilang isa sa mga opisyal na kalahok sa prestiyosong New York Asian Film Festival or NYAFF 2025. Ibinahagi ng aktres ang balita sa kanyang Instagram story nitong Huwebes, June 12, kung saan ibinandera niya ang art card ng pelikula na may tatak ng NYAFF. Sabi nga sa caption ni Heaven, quote and quote, so excited to go to New York, at ramdam sa kanya ang kanyang excitement. Ang NYAFF ay gaganapin mula July 11 to 27 at tampok nito ang mahigit 100 pelikula. Bagamat dati na siyang tumampok sa mundo ng thriller sa pelikulang Nanahimik ang Gabi kasama ang batikang aktor na si Ian Veneracion, ibang klase ang ibinibida ngayon ni Heaven, lalo na first time niyang sumabak sa genre ng horror sa ilalim ng pelikulang Lilim. Sa pelikulang yon, ginagampanan ni Heaven ang papel ni Isa na kasama ang kanyang kapatid ay unti-unting nadidiskubre ang mga kababalaghang bumabalot sa ampunang kanilang kinalakihan. At hindi lang ito basta pasok sa festival dahil matagumpay nangang itinanghal si Heaven bilang Best Actress para sa papel nito sa Jinsho Arigato International Film Festival noong nakaraang buwan. Hindi rin nagpauli ang direktor ng pelikula ng si Michael Red na kinilala bilang Best Director. Kasama rin sa cast ng Lilim sina Yula Valdez, Raisa Sinon, Mon Confiado at Gold Aceron. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinabulaanan ng tinaguriang Mr. Pure Energy na si Gary Valenciano ang mga lumalabas na advertisement gamit ang kanyang identity. Sa kanyang Instagram post ay nilinaw ng singer na hindi totoo na siya ang nasa video at nagbibigay ng testimony tungkol sa ibinibentang produkto. Sa ad ni Gary sa kanyang caption, quote and quote, "It's as fake can be. Be careful my friends. Thank you to all who informed me of this lie." Sabi nga ay kalakip nito ang screenshot mula sa kumakalat na video ng singer-performer na nilagyan niya ng katagang fake news. Ang naturang produkto na gumagamit ng identity ni Gary ay isang gamot na umano'y nakakagaling ng cancer. Marahil ginamit ang singer-performer dahil para manghikayat sa madlang people dahil isa siyang cancer survivor. At matatandaang na-diagnose ng kidney cancer si Gary 2 linggo matapos ang kanyang open heart surgery noong 2018. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may mga artistang nabibiktima ng makabagong teknolohiya na deepfake. Bukod kay Gary kasi una nang pumalag ang kapuso comedian na si Michael V, pati na rin si Melissa Ricks. Kamakailan lang nang magbanta ang Viva Artists Agency tungkol sa gumagamit ng mukha ng kanilang artist kagaya ni Ann Curtis. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!